Magandang araw Pilipinas, narito po ang latest Weather Today forecast. Ang malakas na amihan ay patuloy pa rin na nakakapekto sa malaking bahagi ng Luzon. At yun yung papansin, yung mga kumpulan na kulapan ay dulot ng low pressure area. Yung low pressure area, inyong makikita nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At base sa ating mga data, mababa ang tsansa na ito'y pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Kasalukuyan, ang layo ng low pressure area ay nasa 1,470 kilometers silangan ng Mindanao. At inyong papansin, malayong low pressure area pero may mga kaulapan na umaabot sa ating bansa, lalong-lalo na sa Visayas at Mindanao. Ay dahil sa trough ng low pressure area o yung extension area ng low pressure area. Itong northeast monsoon ay inaasahan natin na magpapatuloy ang epekto nito sa susunod na 2 hanggat 3 araw at maaaring maapektuhan ang Luzon kasama na rin ang Visayas. Samantala, itong trough ng low pressure area ay patuloy ding makakapekto sa ating bansa, lalo-lalo na sa Mindanao sa susunod na 2 hanggang 3 araw. At sa ating nilagay na panahon ngayong araw, maulap na kalangitan at may mga pag-ulan. Kadalasan may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon at kasama na rin ang Bicol Region. Samantala, itong lalabing bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila ay magiging maganda at maliwalas ang panahon. Kung saan ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan maliban sa mga isolated na may hinang pag-ulan. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay 21 hanggang 30 degrees Celsius. At sa Baguio, aabot ng 15 hanggang 22 degrees Celsius. Dako tayo sa Visayas at Mindanao. Buong Kabisayan at Mindanao ay maulap na kalangitan at may tsansa na mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Kaya sa mga kababayan po natin sa Visayas at Mindanao, mag-ingat, maging alerto dahil sa mga posibleng pagbaha o pagguho ng lupa dulot ng mga pag-ulan. Sa kalagayan ng ating karagatan sa kasalukuyan, may gale warning tayong nakataas. Nag-issue pa tayo ng initial gale warning number 1 sa eastern seaboards ng southern Luzon and Visayas. So, posible umabot ng 4.5 meters at yung taas ng ating mga alon. Dito sa northern and eastern coasts ng Catanduanes, eastern coast ng Albay, eastern coast ng Sorsogon at itong northern and eastern coasts ng northern Samar. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat over these areas, huwag po muna tayong pamalaot dahil makaranas tayo ng maalong karagatan na dulot ng hanging amihan. At para naman sa ating forecast heat index, so ito yung ating inaasahang damang init for Metro Manila, posible maglaro mula 34 to 35 degrees. Highest heat index natin ay dito sa bahagi ng Coron sa May Palawan, posible umabot ng 41 degrees. So bagamat yung mga values na ito wala pa sa danger levels of heat index, possible pa rin yung prolonged exposure sa init ng araw magdulot ng heat stroke. Kaya patuloy na paalala na lamang po sa ating mga kababayan, especially sa ating mga senior citizens at may mga existing na medical conditions na kung maaari iwasan po natin yung mga prolonged na outdoor activities. Manatili po tayo sa mga well-ventilated areas, stay hydrated po tayo, uminom ng maraming tubig, at magsuot tayo ng light-colored clothes para maiwasan ang panganib ng heat stroke. At para naman sa ating weather outlook, yung magiging lagay ng ating panahon sa mga susunod na araw for these 3 days, sa araw ng Martes hanggang sa Huwebes, so for Metro Manila and most of Luzon, mababawasan na yung mga pag-ulan na dulot ng amihan. May chance pa rin na makaulapan at pag-ambon dito sa ilang portions ng northern Luzon, so sa may Baguio City, as well as dito sa eastern portion ng southern Luzon, sa may Bicol Region, particular na sa Legazpi City. For this forecast period from Tuesday to Thursday for the rest of Luzon, for Metro Manila and most of Luzon, generally fair weather pa rin na ating inaasahan. Wala tayong mga inaasahang mga sustain o yung mga tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa bahagi naman ng Visayas, magpapatuloy yung mga pag-ulan na dulot ng trough ng low pressure area hanggang sa araw ng Martes. So starting today until Tuesday, magpapatuloy yung mga pag-ulan sa most parts of Visayas, particular na yung eastern and central portions nito. Pero pagsapit ng Miyerkules hanggang sa Huwebes, generally improving weather conditions ang ating inaasahan over most of Visayas. Mas maaliwalas ang panahon pero nandyan pa rin yung mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan
na dulot ng thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Sa bahagi naman ng Mindanao, magpapatuloy rin yung mga pag-ulan na dulot ng trough ng low pressure area. So makikita natin na malaking bahagi pa rin ng Mindanao hanggang sa araw ng Miyerkules magpapatuloy yung mga pag-ulan. Mababawasan yung mga pag-ulan sa mga inland areas ng Mindanao pagsapit ng Huwebes, pero itong ang eastern portion ng Mindanao, Davao Region at Caraga magpapatuloy yung mga pag-ulan from Tuesday to Thursday. So generally sa ating weather outlook, no, itong eastern portions ng Visayas at Mindanao, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, patuloy po tayong maghanda sa mga banta ng flooding or landslides dahil posibleng significant yung mga pag-ulan na ating mararanasan sa mga susunod na araw. So generally improving weather conditions sa araw ng Huwebes sa ilang portions ng Mindanao apart from the usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms.